Nung mga bata tayo, nung mga high school tayo I think, meron akong nakitang libro. I think yun ay, high school textbook ng mga ate ko. So, before me, pero nandun sa bahay namin. So, dahil alam mo naman ako noon mahilig akong magbasa ng libro, so binasa ko yun. Yun ay textbook ng history, Asian history. Tapos bawat bansa, yung bawat chapter, meron siyang magandang title para dun sa bansang yun. Natatandaan ko dun sa title niya para sa chapter sa Pilipinas, ang nakasulat ay, "Ang isang bayan may apat na pamanang lahi." So parang argument niya ay meron daw tayong heritage ng Spanish, ng Latin 'no, Latin American, American at siyempre Asian 'no, na tayo ay mix noon. So we can never really say na, Asian lang kami o kami ay ano lang, Spanish mestizo lang 'no. So hindi, yung nagpapaka-Pilipino daw sa atin ay yung mix nung apat na yun 'no. So here, after ng pag-uusap natin tungkol sa first circumnavigation of the world and after ng Heritage of Smallness last week, we continue 'no, the search for the Filipino identity and we have a very special guest 'no, na ipapakilala namin sa inyo. Kaya sige, umpisahan na natin 'to at 'wag na nating patagalin pa. Ito po muli si Lennon At ito naman si Russell, Ako naman po si Jansen. at ito ang Tamang Usapan. usapang may tao. Meron tayong guest, Sel. Ito si Jansen, dapat kasama natin siya last week kaso nagkaroon siya ng problema, technical problems 'no. So Jansen, pakilala Sige, ka naman sige. sa atin. So, hello po everyone 'no. So, ako po si Jansen Hutik po. Currently third year student po. Ang course ko po is Bachelor in Secondary Education, major in Social Studies. So, magtuturo po ako mainly ng araling panlipunan po pagtapos po ng course na 'to, ayan. So, nag-aaral po ako ngayon sa Rizal Technological University or sa RTU po, mainly Boni po, Boni campus, and at the same time, ah somehow, pa-graduate na, so siyempre thesis na po, ayun. So, medyo connected po yung topic namin sa thesis dito kasi local historical sites po at saka heritage din po yung thesis namin, ayun. Yeah. Yes, welcome sa Tamang Usapan, Jansen. Salamat po, We're salamat. very happy kasi ito naman yung ito yung isa sa mga wish namin since nung naggo-grow na yung kuwentuhan. Meron tayong marinig na iba't ibang perspektibo, iba't ibang mga pananaw sa iba't ibang larangan tulad ng saysayan, psikolohiya, ah, artes, sining. And, we're very fortunate. Pero bago ako magpatuloy, tungtungan ko lang yung sinabi ni Lennon sa intro. Sa mga kaibigan namin na gusto niyo ng konting refresher, this is not the first time na nag-attempt kami ni Lennon i-grapple yung problem ng Filipino identity. If you will remember, di ko rin maalala kung anong season, pero we were inspired by the spirit of Father Horacio de la Vatican Costa. II. Vatican II ba yun? Sabi ni Horacio de la Costa, what defines a Filipino? It's history and music. So we discussed na yung pero mas may focus yun sa sa musika, eh. Now, ngayon titingnan naman natin yung pananaw ng isang, ah, yung pagka-Pilipino natin sa lens ng pagbibigay ng saysay sa kasaysayan. Pero to really set the tone, kanina bago tayo mag-press ng record button, may tanong si Jansen, eh. Sige Sen, para you set the tone Yung and, yeah, yeah. so, naisip ko lang kasi 'pag naiisip yung siyempre yung Filipino identity, siyempre alam naman natin na maraming, naging daan para magkaroon ng Filipino identity or
tawagin tayo bilang Pilipino, naisip ko lang, kung hindi dumating ang mga Espanyol, tatawagin ba nating Pilipino ang ating mga sarili ngayon, 'di ba? Ay, iniisip ko parang magandang ano, siguro kung hindi tayo Pilipino baka ano, Kingdom of DDS. O baka siguro puwede parang maganda maganda sa tenga, eh, parang DDS ka ba? Ako din, eh, DDS din ako, eh, parang ano bang mga magandang pangalan ng bansa kung hindi tayo Pilipinas, ano ba ang magandang pangalan? Kasi may mga contentions, eh. Yung mga nagkakalat ng fake news sabi nila 'di ba, Maharlika daw yung Mm. pangalan ng Pilipinas dati. Turns out hindi naman pala. Hindi Alam niyo ngayon ba yung sige brainstorm, ano bang magandang ano suggestion niyo, ano bang magandang pangalan sana ng ano, Pilipinas kung hindi tayo naging actually nung Pilipinas? 50s pre, nung 50s nagkaroon ng ano, ng proposal na baguhin yung pangalan ng Pilipinas, gawing Malaysia, pero naunahan ng Malaysia. So may gano'ng Hmm. ano, race nung 50s 'no, para dun sa name ng Malaysia. Kasi nga ang argument nung mga nag ano noon, nag-a-argue noon is that katulad ng sabi nga ni, Dr. Jose Rizal na tayo ay from the Malay people, yun yung ating ethnicity 'no. So, para raw tanggalin yung you remember 50s, so very ano yung nationalism 'no, very powerful na tatanggalin lahat, yung V ng Cavite ginawang B 'no, Cavite tapos K 'di ba? O Taguig, tinanggal yung U, ginawang GIG lang 'di ba? So yan yung mga times na yan, na gustong masyadong matindi yung nationalism. So sabi nila, tanggalin natin yung Filipinas na pangalan kasi ano yan, galing yan kay King Philip 'di ba, ng Philip ano, the Second, ng Spain. Espanya. So At sige saka mag-ano mas tayo, radikal pa nun, kasi parang lista. gusto nilang parang syllabication yung ano, yung spelling 'di ba, abakada 'di ba? Gusto nila gano'n din yung ano daw, parang abakada yung pagkaka-spell. So kung Cavite, Ka-a-ba-i-ta-e, parang gano'n ba? Kaya kapag Oo, ano very nga ano, Kintin, 'pag Kintin daw kain na, tain na, 'di ba parang kaya sabi nila parang mali, 'wag na lang natin ituloy. Kasi 'di ba Kintin pangalan mo, eh, tapos paano mo i-spell yung pangalan mo, iyo? Ma'am, kain na, tain na. Oh, parang lugi, lugi yung ano pero totoo yun parang may gano'ng period sa ano, oo 'yan 'di ba si Lope K. Santos, Lope K. Yung isang, Filipino ano din, Filipino writer. Ang curious ako dun ngayon sa nandito tayo sa edad natin, curious ako as to how yung mga, scholars back then defended the Philippines as a Philippines. Kasi yung gano'n very appealing yun, eh, pangmasa na kwan yun, na movement. Sige palitan natin, isa Pilipino, 'di ba? Yung Pilipinasasyon ng mga bagay-bagay. Pilipino At muna some point ni Carlos P. Garcia 'di ba? Diyan oo, 'yun, diyan nagsimula. tangkilikin ang sariling atin. Kaya sinisiraan natin, kapwa lang natin. Kasi tangkilikin sariling atin, eh. Eh, 'di bukod dun, ang sinasabi ko lang din yung parang dahil strong yung gano'ng movement to have a an identity na hindi defined ng past ko, eh. Hindi ko alam kung ano. I don't know if it makes sense. Parang, "Hindi, Pilipinas kasi Felipe yan, eh." Mm. Hanap tayo ng iba na parang masasabi kong atin 'to. So, ang curious sa akin dun hindi yung movement to self-determination, but rather who decided kasi hindi ko naman na-research yan, who decided to retain, at bakit pinush natin ganun pa rin. Kasi we have so many milestones. Kung papansinin niyo sa history 'di ba, from the 1898 revolutions, ang dami nating milestones wherein we can pursue yung self-determination. Pagka-create ng first Commonwealth puwede na tayong magbago dun, eh.
puwede ng hindi Philippines 'yun, 'di ba? Yung 1898 puwede ring hindi na, 'di ba? Ah, After World War II puwede na rin. Then nung pagka nag-reorganize ng gobyerno si Ferdinand Marcos Sr. back then, yung nagkaroon ng, 'di ba, yung Batasang Pambansa yung mga gano'n, 'di ba? Nagkaroon ng bagong Mm. constitution during that Bagong time, lipunan. nagkaroon ng bagong lipunan. So, maraming ways, maraming opportunities. Pero mas curious ako dun sa bakit hindi na tayo nag-change, 'no, kaya bakit naging Pilipinas ano. Ang isang working theory ko kasi, babalik tayo sa heritage of smallness. Because it's a big feat siya, malaking paa 'no. It's a very big challenge to stand on your own feet. On one way, sa isang, pananaw, dahil masyado siyang malaking adjustment and everything, nakakatakot 'no. Number two, on the other hand, parang meron pa rin tayong sisisihin. Alam niyo yun? Yung Filipino time, ay hindi naman Filipino time 'yan, Spanish time 'yan. May gano'n tayo parang kasi kapag tayo ay tumayo na sa sarili nating mga paa, wala na tayong sisisihin kundi sarili natin. So, wag na tayong magbago, retain na lang natin. Para kapag nagkaletse-letse yung bayan, "Ay hindi, mga Espanyol naman 'yan, Espanyol lang tumira diyan." Parang gano'n, 'di ba? Sa Mm. tingin ko isang ano 'yun, pero kayo ano bang, kuro-kuro niyo diyan? Ah, grabe kasi 'di ba nakikita natin, napapansin natin sa social media, 'di ba halos, sinisisi yung somehow yung pagkakaroon natin ng history ng colonization, 'di ba? Napansin ko nga sa mga ibang content creators or what na sinisisi sometimes sa American, sometimes sa mga Espanyol, sometimes sa mga Hapon. Sinisisi nila yung mga nag-colonize sa atin talaga, 'no? Nakikita natin na hindi kasalanan niyan 'to, kasalanan ng Espanya 'to kasi ganyan yung tinanim sa utak natin mga Pilipino, ganyan-ganyan, na tamad daw tayo, na ganito ganyan. Pero hindi natin naisip na itong mga bansang nag-colonize sa atin or yung mga bansang ito na talagang sumakop sa atin ng matagal na panahon or kahit umabot ng mga 333 years kagaya sa Espanya, 'di ba? Pati sa yung mga Amerikano naman almost 50 years or plus, 'di ba? Makikita natin dun yung, Ay masasabi natapos na nating ba ang Amerika? Ay okey. Somebody else might think Grabe na talaga si hindi pa. Comrade Ramsey. so makikita pa rin natin dun makikita natin dun na itong mga bansang sumakop sa atin, ito yung somehow bumuo sa atin bilang isang bansa, Parang ito yung bumuo sa atin na magkaroon ng idea na Pilipinas or word na Philippines. 'Di ba? Kasi before ito dumating, especially Spain, before dumating yung mga Espanyol, marami tayong mga kaharian dito sa Pilipinas. Nandiyan yung Sultanate of Sulu, yung Kingdom of Tondo, nandiyan din yung Maynila, 'di ba? Sabay iba-iba pa, depende sa mga tribo. So nung dumating yung mga Espanyol nung, around 1500s, siyempre nung unang dumating dito yung mga Espanyol kay Magellan sa circumnavigation nung 1521, 'di ba? Dun na nagkaroon nung, somehow idea ng Pilipinas, Las Islas Filipinas, 'di ba, in Spanish. Una, ang tawag talaga sa atin before Las Islas Filipinas is Islas de San Lazaro, 'yan. Nakita ko sa NHCP 'yan, NHCP, ayan, National Historical Commission of the Philippines, na ang tawag before sa Pilipinas is Archipelago of Saint Lazarus, 'di ba? Kasi daw, nung time na naglalayag daw sila Magellan at yung time na nakarating sila dito sa Pilipinas is fifth Sunday daw of Lent. So yung sabi raw, nung time na Yes. yon yung gospel daw is about kay Lazaro daw. Yung sabi. Kaya pinangalan sa Pilipinas is, Archipelago of Saint Lazarus. So yun, after that, siyempre 'di ba nagkaroon ng labanan sa Mactan, namatay si Magellan, tumuloy pa din naman yung
pag-ikot or circumnavigation sa tulong ni Juan Sebastian Elcano. After that, ang nangyari is dumating naman ulit yung mga Espanyol, 'di ba, sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. So yun, sinakop nila yung Pilipinas, dun na nangyari yung pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. At dun na rin nagsimula yung pagpangalan sa Pilipinas bilang Pilipinas kasi pinangalan siya ah, sa isang crown prince. Sino yung crown prince na yon? Si King Philip of Spain or Philip II. So, makikita rin natin dito actually ah, makikita din natin dito actually yung connection ng alam niyo yun, yung siyempre alam naman natin yung TLM, 'di ba? Yung traditional Latin mass. Makikita natin dito yung ano, yung kahalagahan ng TLM talaga, eh. Dun ko mas lalo napag-connect actually. 'Di ba napag-connect natin yung, "Ay kaya pala ganito yung pangalan ng Pilipinas dati, ganito pala kaya pala gano'n." Dun napag-connect, actually. Dun ko siya mas na-realize na gano'n pala yung naging kasaysayan ng Pilipinas nung panahon ng Espanyol. So yun, after that colonization, so hinawakan ng Spain yung Philippines ng 333 years, 'di ba? So dun mas lalong parang nagkaroon ng, somehow identity. Pinasok ng Spain yung mga kultura nito, yung siyempre yung religion, dun tayo naging Kristiyano lahat, halos, 'di ba? Dahil sa colonization ng Spain, dun natin nakilala yung Panginoong Jesucristo kumbaga, 'di ba? At saka after that, mas unti-unting nabubuo yung identity natin, 'di ba? Naalala ko tuloy yung palabas na Gumburza, yung sinabi ni ano, Padre Burgos ata yun. Maging proud ka bilang isang Pilipino, pero bilang isang matalinong Pilipino or may kaalaman na Pilipino. So yun, dun talaga mas lalong igting yung ano natin, yung identity natin bilang isang Pilipino, doon sa kasaysayan na yun or sa mga pangyayari na yun sa ating kasaysayan. Kaya nagkaroon ng identity na Pilipino, yun. Yun ang masabi ko, the moment. Ang akin naman diyan, at the heart of the question, 'no, yung kung hindi ba tayo nasakop ng mga Espanyol, maging Filipino tayo. At the heart of that question ay yun nga, yung tendency of some to find the pure, pre-colonial Filipino, which is impossible, 'no? Ang akin talagang working theory ko, and you can dispute me on this, 'no, if kayo ay baka may mga historian, duda kung may mga historian nakikinig dito, sa tatlong nakikinig dito. Pero kung mas passionate kayo, 'no, walang pure na Filipino before ng ano, pre-Spanish Filipino. Why? Hindi lang dahil sa inimbento ng mga Espanyol yung pangalang Pilipinas o Filipino. Rather, yung din mismong idea ng Pilipinas as a country, as a nation, as an identity ay ano, para sa akin, at least, it's a Spanish invention. And katulad nga nung inargue ko na nung sa ating mini-series sa First Circumnavigation of the World. Yung discovery pa lang, quote unquote, 'no, the discovery kasi hindi naman talaga nila na-discover, 'no. Pero yung pagdating nila Magellan dito sa diyaan, 'no, sa Pilipinas, that first circumnavigation of the world is already a global effort, 'no, an international effort, at least, a European effort, 'no. Nag-usapan natin dun na yung crew ay hindi lang mga Espanyol, may mga Italians, may mga Portuguese, may mga Germans, 'no. And that is the first, circumnavigation of the world. So at our very origin of our identity as a country, as a people, no, a united people, nandun na yung idea ng yun nga, yung confluensya ng mga salin-lahi, nung mga pamanang lahi na sinasabi nung libro nga na nabasa ko na yun, yung manual, yung textbook na yun ng history na nabasa ko, 'no, yung ating apat na pamanang lahi. Kasi
since our very start, no? So walang Pilipino, walang Pilipinas kung walang colonization, kung walang this is not to say na dahil doon ay inferior na tayo kasi that's the problem, na nakikita ko sa mga nationalistic, writings, scholarship, 'no, which I don't have a problem with that. Pero sometimes we are so nationalistic, we simplify things, 'no? Last time, if you go back dun sa first circumnavigation of the world, one of our, argument is that na ang first circumnavigation of the world ay hindi lang yung bigla na lang dumating si Magellan, nagkaroon ng battle sa Mactan, namatay si Magellan, tapos na, 'no? Hindi, it's in the context of a bigger project, 'no? A project that really changed the world. Gano'n din sa Pilipinas, 'no? So, hindi dahil sa sinasabi natin na yung ating identity na tayo as a people, 'no, na we can feel na kunwari ako ay nasa Maynila and I can feel na may habag ako kapagka may nangyaring bagyo sa Mindanao, 'no, na I feel na it's also my home kahit na never akong napunta doon. That is a project started by the Spanish the moment they called the Philippines, the Philippine Islands, 'no? Ang problema sa'tin kapagka tinatanggi natin 'yun, gusto nating lampasan 'yun kasi gumagawa tayo ng isang illusion, ng isang pure Filipino, um, Homo sapiens kumbaga, 'no? Which is, yeah, nagkaroon na ng gano'ng mga ano, even Dr. Rizal tried, 'no? Kaya siya nag-i-insist noon sa ating pagiging Malay, 'no, yung ating ethnicity. Pero even he considered na teka kaya siya pumunta dun sa libro ni Antonio de Morga, 'di ba? Na Hmm, ano niya, ah, Sucesos de las hindi Islas ito, Filipinas. 'di ba? Mm, So, even him na he recognizes na yung pagiging Pilipino natin, yung pagiging united natin, it goes beyond the ethnicity. So, what I am saying here is that maybe, special today, 'no, yung mga educated class, yung mga elites, 'no, yung mga nasa social media na magaganda at mga gwapo at napakagaling magsalita, 'no, UP graduates. Tapos mag-aano sa atin, hindi kasi ang colonization ganyan, ganyan, ganyan. I'm not defending colonization. Pero maybe we are forgetting the fact na na-form yung ating identity because of colonization din, 'no? Some people, naalala ko nung dito sa Espanya, 'no, some years ago, last 2 years ata yun, medyo naging malaking kontrobersya kasi may isang historian sa TV, sabi niya, ang Espanya, 'no, never siyang nag-colonize kasi wala siyang mga kolonya. Daming nag-react, may isang prominent, pero may isang sikat na influencer na Filipina, 'no, na dito tapos naglabas siya ng kanyang reaction, 'no, na sabi niya, hindi ganyan, 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 may colonization kasi colony tayo." Technically tama yung historian kasi never na nagkaroon ng colonies ang Espanya. Kasi ang Pilipinas, ang kalahati nung 333 years na yun, hawak tayo hindi ng Espanya, hawak tayo ng Nueva Espanya, tinatawag nating Mexico ngayon, which is a kingdom. Kaya meron siyang Virrey o Viceroy, 'di ba? Kasi kingdom siya, hindi siya kolonya kumbaga, 'no. Kaya nga yung yung ating confusion na tinatawag nating Governor General, never tayo nagkaroon ng Governor General, nagkaroon tayo ng Governor General nung panahon na ng mga Amerikano. Ang meron tayo, Captain General. Why? Kasi never tayong kinonsider as a colony, 'no, in the sense na katulad ng colony ng mga British colonies for example, 'no. So, I think yun lang, at the heart of this question, baka nakakain din tayo ng mga modern propaganda na which is not actually modern, 'no. And because of that, hindi natin na-appreciate ngayon
Ano ba 'tong mga pamanang lahi sa atin na maybe yun talaga yung nagpapa-Pilipino sa atin. Anyways, those are just my ramblings. Well, yeah, na-realize ko nga 'no, it's one thing to conquer a land. Say if you conquer it, you make it your colony, you can do whatever you want, eh. Pero, what Spain did was, something a more great a more remarkable feat actually. Kasi imagine yung archipelago na yun kasi, ako I'm just trying to ano, to imagine 'no. I believe siguro mas kayang i-articulate ito ng mga talagang historians natin, mga talagang so to speak 'no, mga historical scientists na. Pero I'm just trying to imagine the Philippines nung hindi pa siya Philippines. Tapos ako bilang hindi pa Pilipino ngayon. Imagine niyo watak-watak yung pulo na yun, eh. So yung Luzon, sariling country yun kung tutuusin, eh. I mean, 'di ba may mga ano nga, may mga raha rahanates ba tawag dun, sultanate, Hmm, barangay or mm. whatsoever. Yung mga sari-sari silang kingdom. Pero 'pag sa pagitan ng ibang pulo, merong mga dagat, 'di ba? And yung sa mind ko ba na yung mga boundaries na yun, basically nung hindi pa tayo isang united na bansa, Mindoro is its own state. May sarili siyang estado in a way 'no. Kahit sabihin natin tribal pa yan or clannish. So yung Mindanao may sarili yun, ta's yung Cebu, then you have Samar Islands, then you have Marinduque and Masbate, 'di ba? So technically, yung one of the largest too, Panay Island. Kasi kung titingnan mo, ang punto ko lang dito, may mga sari-sarili silang kultura, 'di ba? Ang malupit sa ano, although siyempre, not to defend the colonizers or colonization for that matter. Yung sinimulan nilang campaign to unite this big archipelago of so diverse a culture, no one wants to be identified as a Filipino back then. Wala. Ano mag-i-identify ng Pilipino noon? Pero what they did because of the whole, occupation of the entire archipelago, tapos nagkaroon ng establishment ng ano, so to speak, ng structure, societal structure. I was just trying to imagine where it's a greater feat than uniting the whole of Spain or the whole of Italy kasi 'di ba, Kingdom of Castile, 'di ba, mga kingdom din yun, eh. Tas yung Italia late lang naman naging Republic of Italy yan. Kanya-kanyang bansa yun, eh, 'di ba, kanya-kanyang kingdoms. Gano'n din tayo. Problema mo yung Italy and Spain, kung hindi man language totally, they share the same ancestry, they share the same lineage, they share the same history 'no, anak sila ng Roma, 'di ba? Hispanya lang talaga sila 'no, back then 'no. Pero yung Pilipinas natin ngayon, itong buong kapuluan ng Pilipinas, hindi, may sariling utak, may sariling kultura, may sariling mundo o worldview. Yung yung Panay 'no, sa Maynila, sa Northern Luzon, sa Southern Mindanao, sa Central Mindanao, sa eastern portion ng Mindanao, sa may Surigao, may mga sari-sarili silang worldview, eh, 'di ba? And it makes us in a way, sa tingin ko kung during that time, tapos i-apply 'no, although anachronistic and, hindi naman siya applicable, pero kung i-a-apply mo ngayon na hindi tayo Pilipinas, hindi nga tayo nasa gagamit ka ng passport para tumawid sa Mindoro, gagamit ka ng passport para makapunta ng Iloilo. Kasi ibang bansa yun, eh, 'di ba? And yet, at some point in our lives 'no, in the life of our archipelagic society, nagkasundo-sundo tayo, sige, okey, Pilipino tayo. And yun nga, yun din ang sususugan ko dun sa sinabi niyong dalawa. Um
And to highlight my point again, yung sa una kong sinabi, because it's easier for us na may sisihin kasi. Kasi putangina, Spain yan, eh. Gago sila, eh. Madali lang kasi sisihin, eh. Pero kapag angkinin kasi natin ang sariling tayo, wala tayong ibang sisisihin kundi sarili natin. Isa yun sa ayaw ng Pinoy. Takot na takot tayo sa salitang accountability. Mapamayaman, mapamahirap, basta accountability ang usapan. Ayaw natin, eh. Kaya nga merong RAGE, eh. May RAGE daw ngayon, RAGE coalition yan, eh. Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Pero walang letter E dun. Pero yung E, accountability. So, ganun din. Wala pa ring accountability. Hindi talaga makapasok sa kahit anong agenda natin accountability. Anyway, ah, I digress. Ang gusto ko lang sabihin, yung when we were united, no, it's never easy for us to be united into one big nation. And patunay niyan ngayon. Some of us, no, if you remember around the 70s probably, late 60s, 70s, you have a strong, the so-called secessionism movement in Mindanao. So dami humiwalay kasi Mindanao is originally Moro. It's a Moro country. Despite being the longest stronghold of Catholic faith because of the Jesuits. Sige, hihiwalay kami. So, decades of war. Then, come 1990s, nagkaroon ng Abu Sayyaf. Tapos, mga Jemaah Islamiyah dun sa southern na kapitbahay natin, talunan sila dun. Kasi hindi, secessionist, eh. Hiwalay tayo, gusto natin humiwalay. It's yun ang patunay nung nung working thesis na in the first place, we never wanted to be united. Kaya tignan mo, konting kuskus balungos, no? Ito critic ito sa akin, no, as patama ko 'to sa sarili ko before magpatama sa ibang tao o sa mga malalaking tao. Patama ko 'to sa sarili ko na, number 1, we never wanted accountability. Number 2, we never wanted to be united. Kasi konting kuskus balungos, look at other countries. 'Pag may kuskus balungos sa society, not necessarily the government, sa society nila, they work on it, para hindi mag-cause ng international debacle o public shame. Gagawan nilang paraan. Kaya nga merong, for example, sa Japan, 'di ba? Instead na mag-bring ng dishonor sa pamilya mo, you do something about it, no? Some of them, they take their lives in trigger warning, no? Pero may gano'n silang culture, no, back then. Kasi that's how they take accountability. And you have this, no, Christianity, the Christian Europe, even the Christian America back then. If it's something that will cause a scandal or a debacle or controversy, they make public atonements, eh. They make reparations for it. Parang wala tayong concept kung why, kasi never wanted to be united in the first place. So it's also my critique sa Spain. Kasi unity or the unification tends in a way, somehow, opinionated. Inimpose kasi sa atin yun, eh. Kaya nga siguro, ang teorya ko nga, kaya nga siguro there were some scholars, despite the movement na magkaroon ng self-determination, we chose to remain at hindi tayo nag-rename. Kasi once we take a step forward towards self-determination, wala na tayong sisisihin. Wala tayong pwedeng sisihin kundi sarili lang natin. And it's pwedeng bullshit yung sinasabi ko, pwedeng I don't know if it makes sense, pero that's one way to look at it, eh. Even until now, eh, konting discomfort, malaking discomfort,
hindi na natin nasasabing difference, 'no? Lahat ng klase ng hard decisions, for example ng gobyerno, we bloat it, we exaggerate it, and ayoko na sa Pilipinas. Pilipinas ang hirap mong mahalin. Parang may gano'n lagi, eh. Ayoko na sa Pilipinas, gusto ko na sa abroad. Buti pa ang Japan, buti pa ang Singapore, buti pa ang Taiwan, buti pa sa New Zealand. Tapos may mga vloggers na dun ngayon na, "Hi guys, ganito ang kalsada namin sa ganitong lugar. Makikita niyo walang tae at walang umiihi sa pader." Puwede naman sa Pilipinas kasi yun. Si Luke, nagkausap kami ni Luke niyan na titigil niya na ang pag-ihi sa pader. Halimbawa gano'n, ano yun, eh, hindi, 'di ba? Pero gano'n, yung ibig kong sabihin mo parang it's very easy for us to give up yung ano, yung heritage, yung identity. Kasi wala pa rin tayong buy-in, eh, wala pa rin tayong buy-in. Kaya ang dali lang paglaruan yung eleksyon, despite the continuous may disconnect talaga kasi, eh. Despite yung continuous na reminder ng mga mabubuting matatanda natin, taas ng simbahan, na mga matitinong leaders o mga matitinong models, despite the continuous reminder na it's a sacred duty to the country, it is important, wala, may disconnect. Kaya ang dali ng paglaruan na, "Hindi, boboto ko lang kasi ito yung apelyido niya. Boboto ko kasi kababayan ko 'to kahit kahit magnanakaw, kahit kahit hindi naman talaga nagle-lead." Kaya may mga mananalo pa rin sa mga susunod na ikutan, eh, kasi may gano'n, eh, wala tayong buy-in sa ano, na ito ang bansa natin, ito atin 'to. West Philippine Sea pa lang, eh, hindi na tayo tubig lang 'yan, how much more yung buo ta's yung identity. Many of us will never want to recognize. Bukod pa yun, isang issue pa yun, pero puputulin ko muna dun pero yun ang ano ko dun, yun ang aking opinyon lang naman yun. Well, sabagay nandito na rin naman tayo sa pinag-uusapan natin 'yan. Um, Siguro another question, tingnan natin, anong sa tingin ninyo? Well, na-establish na natin, eh, na part ng ating Filipino identity yung ating history, 'no, yung mga minana natin, even with from our colonizers, 'no. Now, punta tayo ngayon sa alt history na tinatawag, 'no, alternative. Anong na-imagine ninyo, 'no? Paano kung totoo, ma-hypothetical, kung hindi dumating si Magellan nung 1521, hindi later on dumating nung 1560 si Miguel Lopez de Legazpi, 'no? What would have become of these islands that we call Philippine Islands, 'no? Oh, these islands in the ano, in the Southwest Pacific, 'no? Anong in Southeast Asia rather. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari, 'no? Umpisahan ko, yung aking idea, aking imagination kumbaga. I think sooner or later, the Philippines will still be, united in a way, maybe not, but some of the islands will be under another colonizer, another power. And I think that will be the British or the Dutch, no, na they were there, no, the British are in India and Malaysia, and of course the Dutch were in Indonesia, no. Pero will that be something better or not? I remember I read an article from Esquire magazine yun, eh, na parang may ganun siyang argument na baka better kung naging British colony tayo. Kasi yeah, we have become, ito minsan nalilimutan natin sa history, sa history books natin. 2 years we were, well, at least Manila was a British colony. Kasi nagkaroon ng giyera, yung 7 Years' War between Spain and the United Kingdom. And then dumating sila, sinakop nila yung Maynila, nagkaroon ng exile na government sa Pampanga, 'no. Pero yung meanwhile, ay sige Jansen, go. So Naka-mute yun ka. nga,
Ayan, hello po. So yun nga, tama, yung British colony, parang kinolonize tayo sandali ng, UK, yung mainly Manila. Naalala ko yun si Mhm. ano, si Simon de Anda pa yung ano nun, yung masasabi nating leader Yeah, ng napunta yun sa ano, naano namin kasi na-topic namin yan sa NHCP na Quiz Bee. Palipat-lipat yan sila, una ng nilipatan Bulacan, Bulacan, dun sila daw nalipat muna. Sabay pumunta sila sa Bacolor, Pampanga. Bangga. Kaya makikita ninyo, kung makikita niyo yung seal ng Bacolor, Pampanga, may mga Spanish insignia siya talaga. Kasi dun nanatili pansamantala yung, government or yung mismong pamunuan ng Espanya sa Pilipinas hangga't hindi pa umaalis yung mga Briton sa, Manila. Manila. So, papasok din dun actually, panibagong kultura na naman kasi dun dumating yung mga ano, parang naano dun yung mga sepoy. Yung mga sepoy, alam mo yung mga sepoy? Yung mga sepoy, ito yung mga Indians na under ng British colony. Kasi alam naman natin 'di ba dati na ang India is under ng British 'di ba? Yung tinatawag na British Raj, yon. So, panibagong blend na naman ng kultura. So 'yan, yung mga makikita tayo na may mga kultura ng Indian dito sa Manila 'di ba ganyan, dahil yun dun sa pagdating ng mga British, ayun. Continuing continuing dun sa British occupation ng Manila, 'no, kasi nga may mga ganyan nag-a-argue, eh. Baka better kung British ang nag-colonize sa atin. Kasi baka naging kasing unlad sana tayo ng Canada o kaya ng Australia 'no, na kapitbahay lang natin then south. Actually, that's wrong and mayroon tayong proof kasi nagkaroon ng occupation. Why? The British 'no, they treated their colonies better. Yung mga yung mga puti nilang colonies 'no, Canada, Australia, of course the 13 states ng original states ng US. Pero yung mga hindi puti, India, although India, katulad ng sabi ni Jansen yung British Raj was the crown colony 'no. South Africa, well, medyo puti rin yung mga yon, yung iba, at least yung 30%. Pero hindi sila gano'n ka-ano, they were left alone but they were exploited. And our, evidence of that is the British occupation of Manila nung 1700s. Why? Actually, maraming accounts na nilu nila yung mga simbahan, una, na-save ang napakaraming yung mga nasa kamay nilaan ng mga, sikat na mga santo, Santo Niño halimbawa ng Tondo, yung Birhen ng Desamparado. Lahat ng mga yan na-save yan dahil sa mga Irish officers kasi mga Katoliko yung mga yun, eh. Pero yung mga British dahil nga mga ano sila, mga Protestante sila, mga Anglican sila, they were looting the place, 'no? Yung mga kampana ginagawa nilang mga bala, mga gano'n ba. I mean, ginagawa rin naman yun ng mga Espanyol kapagka inaatake yung mga ano ng mga Moro pirates. Pero the devastation, it was really a devastation nung ano, nung British occupation. So what I'm saying is that, yeah, kung hindi dumating yung mga Espanyol, I think may darating na another European power, more or less the British, siguro the Dutch, 'no? But the story will not be the same. Why? Because the Spanish, kahit na ano, may mga black legend kasi na inaano sa Spanish ano, eh, colonization, eh. The Spanish actually, yeah, they have been brutal, but they were not as brutal as we think of them. In fact, they were so obsessed by the idea of legalism, legal ba 'tong ginagawa natin o hindi? They were so obsessed of that, they invented literally, well, 'di naman sila nga talaga ang nag-imbento kasi minana nila kay Thomas Aquinas sa natural law. Pero they were the ones who initiated the debate on human rights, 'no? Sa Universidad de Salamanca nagkaroon ng debate niyan, eh. Yung bang mga sinasakop natin sa Amerika tsaka sa Pilipinas ay ano, meron ba silang rights na equal sa atin? That is why i-compare natin sa French at saka sa mga British.
ang mga Espanyol, okey lang sa kanila you marry an indigenous person. Sa mga British later pa yun, mga nasa 1900s na 1800s na bago sila nag-intermarry 'no. So, sige, before ipasa ko kay Jansen kasi nagtaas siya ng kamay, um, yun lang yung aking argument, yun yung aking alternate history scenario 'no, na kung hindi naman yung mga Espanyol, some of our islands may still be united by another foreign power. But I don't think na magkakaroon tayo ng identity natin na katulad ngayon. It will be really, really different and I don't think that it will be for the best. So yun, salamat po. Yung sa ano pala kayo, narinig ko yung sa human rights. Naalala ko po tuloy yung ano, yung time ng Gumbursa din 'to. Yung nais ng mga ibang Espanyol na bigyan tayo ng ano, yung sa sense ng parang kahit papaano otonomiya. Meron na tayong sariling representation sa Spanish Cortes, 'di ba? Naalala ko yun, si ano, kasi may mga sasabihin nating Governor General ng Pilipinas na somehow may simpatya sa modernization, eh, 'di ba? Sa representation din at the same time. Naalala ko si ano yun, Jose Maria de la Torre yata. Very modern yung ideas kasi ni Jose Maria de la Torre. Nais niya na kahit papaano yung mga colonies konyo is or colony ng Espanya is magkaroon ng somehow otonomiya at the same time is representation. Naalala ko rin yung ano, yung nais ni Jose Rizal. Actually, hindi talaga nais ni Jose Rizal talaga humiwalay tayo sa Espanya. Ang nais lang naman talaga ni Jose Rizal is magkaroon tayo ng representation sa Spanish Cortes. Yun din yung nais ng mga ano natin, eh, yung Ilustrados o yung matatandaan. Yun talaga yung nais nila, magkaroon tayo ng representation at the same time is yung tamang, pagtrato or parang pantay na pagtrato sa atin kasama yung mga Espanyol. Ayun talaga yung nais nila, eh, kumbaga. Hindi talaga nila gusto ng ano, eh, ng total independence or paghihimagsik or revolution, eh. Yun yung naaalala ko talaga. Sabay yung tanong na ano yung alternate na ano ng, kung kunwari hindi tayo sinakop ng Espanya or di kaya, parang alternate history. Siguro ang mangyayari, yun nga, ang Pilipinas kasi is very abundant sa mga resources. Let's put that in mind, 'di ba? May mga resources ang Pilipinas na wala yung ibang mga bansa. Kaya nga naalala ko dati, kaya nga tayo pinag-aagawan ng mga bansa kasi alam nila mayaman tayo sa resources. So yun, yun yung halaga ng bansa natin na ang nakakalungkot lang ngayon hindi hindi pinahahalagahan ng mga taong nakaupo sa gobyerno, 'di ba? Isipin niyo yung Pilipinas may dagat siya, may magandang lupa, may mga resources or mga minerals na meron lamang sa Pilipinas, 'di ba? Yun yung makikita, eh. Yung isipin niyo nakikita ng ibang bansa yung, ah, yung importance at the same time yung significance ng Pilipinas sa sarili nilang interes, pero yung mga mismong kababayan natin hindi nila nakikita kung ano yung kahalagahan ng Pilipinas mismo at di nila kayang i-manage, 'di ba? Ayun yung nakakalungkot, 'di ba? Isipin natin, yun yung nakakalungkot, eh. Kaya kung maiisip talaga natin, paano na lang? So yun, babalik tayo ulit sa alternate history. Siguro, yun nga, iko-colonize tayo ng ibang bansa. Mainly ang mag-aagaw-agaw diyan is British, at the same time, may French. Kasi marami ng handle ang British at saka ang French dito sa Asia, eh, sa ASEAN. At the same time, Portugal. Kasi alam ko, ang Portugal, hinawakan niya yung Moluccas, eh, 'di ba? Hinawakan niya yun, eh. Yun nga yung naalala ko, 'di ba dumaan sila Magellan dun? Nangyari may mga Portuguese na ay hindi sila Magellan pala, sila Elcano. Yung naalala ko yung barko nila pa nun is yung Victoria, is hinarang sila ng mga ano, na parang na-detain sila ng mga Portuguese. Kasi ano, kasi pumunta sila sa teritoryo ng mga Portuguese. Kaya ayun, feel ko tatlong bansa yung mag-aano diyan, kukuha. Either, ah, British, French, or di kaya itong mga Portuguese. Pero ang nakakalungkot lamang na part dito, actually sinabi ko sa kaklase ko kasi nagkwentuhan kami nun pauwi. Masuwerte yung mga Pilipino na
na-handle tayo ng Espanya. Paano? Kasi hindi gano'n katindi yung pagtrato sa'tin ng mga Espanyol. Isipin niyo 'yun. Isipin niyo kung ang humandle sa'tin is mga Briton, eh, di literal talaga na kinuha ng mga Briton lahat ng mga resources na meron tayo. Talagang iniwan tayo na kawawang-kawawa, 'di ba? Isipin niyo na lang yung nangyari sa India, 'di ba? Kinuha nila yung mga malalaking diamante, kahit din sa ano, sa other parts of Africa kasi do'n sa Africa talaga pinakamalaki ang handle ng mga British din, eh, at saka ng mga French, 'di ba? Isipin niyo grabe kung paano nila tratuhin yung mga tao do'n. Alipin talaga kung alipin. Kung sa Espanya meron pang mga mestizo, eh. May mga mestizo de Sangley, may mga mestizo de Espanyol, may mga ano pa, eh, kahit papaano may mga Pilipino na medyo nakakaangat sa social stratification, eh. Pero kung ibang lahi, katulad ng mga Briton, na mga mas malala kung Belgian kasi alam mo naman ang ginawa ng mga Belgian sa Congo, 'di ba? Kapag hindi mo naabot yung quota mo, puputulin yung kamay mo. Isipin mo 'yun, 'di ba? Kaya masasabi ko swerte pa din ang Pilipinas dahil Espanya ang nakasakop sa'tin nung una. Parang lesser evil lang Spain in terms of colonialism. Hindi gano'n kalala, kagaya ng sa mga ibang mga colonies. Naalala ko sinabi ng professor ko siya sa world history. Sabi niya, "Masuwerte ang Pilipinas kahit papaano na Spain ang nag-conquer sa kanya." Kasi kung ibang mga bansa 'to kagaya ng mga Briton, ibang klase ang trip ng mga taong 'yun. Ayun, isipin na lang natin 'yun. Kahit papaano, paano kung 'yan yung mga bansang nag-conquer sa'tin, siguro until now hindi pa rin tayo nakakabangon. Isipin na lang natin yung mga bansang na-conquer ng mga British at saka ng mga French, especially in Africa. Mayaman sila sa resources, may mga mineral sila, pero hindi sila gano'n kaunlad. It's because of colonization ng mga Briton at saka ng mga French at saka ng iba pang mga, European powers na grabe talaga, inabuso talaga nila yung mga taong 'to. Hindi nila binigyan talaga ng kahit papaano pagtrato ng tama. Kaya kumbaga yung mga sinasabi ng mga content creators na, "Grabe yung mga Espanyol na 'yan, ganyan, ganyan." Sinisisi lahat sa Espanya, 'di ba? Ganyan, ganyan yung mga Espanyol na 'yan, kung hindi tayo inano ng mga Espanyol ganito sana tayo. O sige kung hindi tayo kinonquer ng Espanya, sige sumamba ka na lang sa NATO, 'di ba? Isipin niyo, kung hindi tayo na-conquer ng Espanya, sige malay natin may mga sakripisyo pa ngang mga nalalaman. 'Di ko alam, kasi ang pagkakaalam ko, kung hindi dumating ang mga Espanyol sa Aztec Empire or sa mainly Mexico, patuloy pa rin at patuloy yung, pagsasakripisyo nila ng tao. Kasi naalala niyo 'di ba, nung before dumating yung mga Espanyol sa Mexico, grabe kapag kunwari nagkaroon ng eclipse, hindi nil ang ginagawa nila nagsasakripisyo sila ng mga tao. Naalala ko yung palabas na Apokalipto, eh, 'di ba nag-sacrifice sila ng tao nun nung kalagitnaan ng eclipse. Sabay ang very ending nun, dumating yung mga Espanyol, ayan. So ang mangyari dun magbabago talaga. Sinakop ng mga Espanyol yon yung mga Aztecs at saka in-establish nila yung Kristyanismo, ayun. Natigil na yung pagpatay ng dahil sa eclipse na 'yan, 'di ba? Isipin niyo 'yun. Kaya masasabi ko talaga kung hindi dumating ang mga Espanyol, iba ang kasaysayan natin talaga ngayon. Siguro divided tayo, maraming mga estado, sobrang daming estado. Siguro kung hindi dumating ang mga Espanyol, iba ang sumakop sa'tin. Siguro magkakaroon nga ng Pilipinas pero kahit hindi siya magiging maunlad. Baka magiging mas mahirap pa tayo sa mahirap kung magkataon dahil sa ginawa ng ibang mga kolonyal, ayun. Ayun yung nakakalungkot, eh. Kaya naano lang ako, naalibadbaran lang talaga ako, napapantig lang talaga yung tenga ko 'pag sinasabi na, kasalanan ng mga Espanyol 'yan, ganyan, ganyan. Yung mga gano'n, alam mo 'yun? Hindi nila naisip yung somehow may kahit papaano ang mga Espanyol is may nagawang mabuti, 'di ba? Hindi nila naisip na dahil sa mga Espanyol nagkaroon ng tinatawag na pueblo. Kung galit ka sa Espanyol, 'di wag ka na tumira sa pueblo, gano'n lang kadali, 'di ba? Kung galit ka sa kung galit ka sa mga Espanyol, 'di wag ka na tumira sa siyudad. Kasi kumbaga kaya nagkaroon ng siyudad, kaya nagkaroon ng city is because of the idea of Spain ng pueblo, 'di ba? Do'n natin makikita yung kahalagahan ng heritage at saka kultura na iniwan sa'tin ng mga Espanyol, both
historical, religious, cultural, and architectural. Napakaganda ng mga architecture na iniwan ng Espanya dito sa Pilipinas, kung iisipin ninyo. Napakaganda ng Pilipinas. Kaya nga ang tawag dati sa Pilipinas is parang Paris ng, Orient. Kasi ang ganda ng mga architecture na iniwan sa Pilipinas. Isipin niyo Intramuros, 7 simbahan ang nasa loob nun. Ang gaganda ng mga istruktura, 'di ba? Sayang lang nasira siya nung giyera, pero kung makikita natin yun lahat, napakaganda, mamamangha tayo, 'di ba? Ayun lang, sana ma-appreciate ng mga tao, ma-appreciate ng mga, ah, tawag nito, ng younger generation yung iniwan sa'tin ng mga Espanyol na mabuti. Hindi naman kasi lahat masama, lagi nating tatandaan yun, hindi lahat masama. Meron pa rin at meron pa ring naiiwan kahit papaano na mabuti, ayun lang. Yan yung naisip Bago ko. natin ibigay kay Russell, may ano lang, gusto ko lang mag-intervene kasi gusto kong hidiin yung sinabi ni Jansen kanina na mayaman ang Pilipinas. Maraming ano, gustong makasakop sa kanya in a way, no? Nung patapos na, kumbaga, yung Philippine Revolution, nakita na ng mundo na natatalo na ang Espanya. Sa Manila Bay, may nakahandang mga barko ang mga Germans, ang mga Japanese, ang mga Dutch, no? They are actually waiting. Tutuloy ba ng Amerika na sasakupin niya yung Pilipinas o hindi? Kasi kung hindi, they will intervene. Alam nila yung kahalagaan, yung strategic na lugar ng Pilipinas. And especially, ito, tanggalin natin sa isip natin kasi it's not true, it's fake news na umunlad lang tayo. Mas umunlad tayo, totoo, nung dumating yung mga Amerikano. Pero hindi yun yung ano, parang galing tayo sa talagang mahirap pa tayo sa daga tapos bigla tayong yumaman ng pagdating ng mga Amerikano. Hindi, bago mag 1898, no? Panahon na nandito yung mga Espanyol, nandiyan sa Pilipinas, I mean. Ang abaka, ang tabako, and yung cotton ng Negros, no, is almost a world luxury, no? So mataas ang benta niya. Ang public school system sa Pilipinas ay hindi inintroduce ng mga Amerikano. It was actually Queen Isabel II of Spain who introduced the public school system, no? Kaya yung Philippine Normal University, ay actually hindi, yung Philippine Normal University, kung di ako nagkakamali, yan ay sa mga Americans na. Pero yung Assumption College, yan ay instituted yan ng Reyna para sa magiging mga public teachers, public school teachers, no? Yung PNR, may PNR na bago dumating yung mga yung mga Amerikano, no? Meron ng trambiya sa sa Kamaynilaan. At tama, yung ni Jansen, no? Kaya tayo perlas ng silangan, Pearl of the Orient, because Manila, before the Second World War, Manila was the most beautiful city in all of Asia. And according to historians, it was much more beautiful than even London. Kaya siya pearl, hindi siya gold, perlas talaga siya, gano'n siya ang perlas ito, na 'to, exegesis na 'to. Kasi 'di ba sa gospel mayroong yung perlas na na natagpuan ng merchant. Bakit perlas, 'no? Kasi perlas, even at the time nung panahon nila Cleopatra, perlas ay katumbas ng GDP ng isang bansa. So gano'n siya kaimportante, kaya kay Cleopatra ang nireregalo perlas ng mga manliligaw niya. So that's I digress, 'no. Pero yun, yung perlas ng silangan, kasi gano'n kayaman ang Pilipinas, and sadly, hindi natin, or at least alam siguro ng mga naghaharing lipi, pero sila lang nakikinabang. Anyways, yun lang ang aking masarap daw ang perlas, sabi ni Luke. Go, Sel. Mapaniil na na lahi. Um, Sinasabi ni Jansen, highlight ko yun. Itong mga hindi ito para i-deny na may mga abuses.
Yung mga kuwento ni Doktor Rizal, totoo yun. May abuses talaga, sexual, physical, verbal, ethnic, may mga abuses. Pero totoo rin naman sinabi ni Jansen and well, many of our historians would say na we are better off with Spain occupying our country or our lands than other colonizers. Kasi they are more brutal in a way kasi basta hindi nila kakulay, basta hindi nila yun nga sinasabi ko 'di ba yung difference natin sa Italia at sa Spanya na watak-watak pero nagka-unite-unite. Wala tayong shared na ano, wala tayong shared history, eh, until Spain. Wala tayong shared history. The 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 people of Bicol will chant their own histories without even knowing the histories na china-chant ng mga ng mga taga-kingdom ng Tondo, Kingdom of Maynila. They will never know the histories of Humabon and Lapu-Lapu of Mactan and Cebu, of Sugbo, of the Hiligaynon, so the Tagbanwa, mga Tiboli, mga Tiroray, hindi nila alam yun until Spain. And if you're not convinced, well, ang tamang usapan na hindi ito na po para mangumbinsi, rather para mag-isip at magtanong sa mga sarili natin. Pero kung hindi kayo kumbinsido, try nyo tingnan. In the 333 years ng Spanish colonization ng Pilipinas, nag na-enrich ito ng pauna, sila ang nanguna, mga Spanish missionaries sa tinatawag na ethnography. Yung mga Jesuita inaral nila yung iba't ibang lahi o tribo or civilization, so to speak, is matutunan mga civilizations ng Mindanao. Pero ino-file nila yon. Ano ang peculiarities, ano ang similarities, ano ang common point ng interests, ano ang trait components, ano ang methods ng trading, ano yung religion, ano yung other and it's for the purpose of, well, nation building. Kasi other colonizers hindi lang interest sila. Ang interest nila merely dominance, just to subdue. Pero these Spanish missionaries, ang isang naging agenda nila, sige aralin natin, i-profile natin sila so we can evangelize better. So we can build a more humane, more peaceful society. Ito yung passionate din na sinasabi ni Jansen para hindi niyo ma-misconstrue na nagrarant lang siya. Kaya natapos yung mga practices 'no, ito yung isang findings ko kasi ito sa thesis ko nung nagka-kuwan ako kasi ang thesis ko ay Levinas pero ang component ay missiology. Isang reklamo ko si Levinas 'no, or kung i-apply mo si Levinas sa missiology, ay isang quote and quote kasalanan ng mga missions, ng missionaries, eh, yung ethnic cleansing. Kasi 'pag dumating sila, i-introduce nila ang gospel 'di ba? Kaso lang may maraming long-standing practices ng iba't ibang kultura na contrary sa gospel. So, by introducing the gospel, marami daw yung mga sinasabi nila especially kapag medyo atheist yung mga narratives. Madami na tayong mga kulturang hindi na natin nalaman, hindi natin na-witness dahil sinira ng mga Katolikong misyonaryo, gano'n. Pero if you try to put it in context, yan sinasabi ni Jansen sa Aztec, sabi human sacrifice, child sacrifice, polygamy. When we were just parang hindi naman dahil Espanyol 'no, pero magda-digress lang konti mga pare. Nung ako ay na-assign sa Mindanao, ang naging task namin ay mag-profile. Ang profiling namin parang ethnographic work, eh. Kasi pumunta kami sa iba't ibang mga sitio ng mga indigenous peoples and we are profiling households.
Tapos isa dun sa significant for me ay yung meron po ba dito sa pamilyang ito ang duwaya? 'Di ba, if you're familiar with the concept ng duwaya, yung lalaki as long as capable siya, meron siyang, ah, livelihood, meron siyang pambayad 'no, kaya niyang bumuhay ng more than one wife, puwede siyang mag-asawa ng up to a certain number 'no. Then yung mismong mga ano, yung mismong congregation ng mga missionaries doon, they are beginning 'no, to educate the people na counterproductive ang duwaya system. Kasi, well, hindi siya I forgot, please don't quote me on this 'no. I forgot, pero hindi yata naa-acknowledge ng batas ng Pilipinas yung duwaya, yung second wife o third wife, fourth wife. Ang ina-acknowledge lang ay yung first. So in the occasion ng demise ng lalaki, hindi i-acknowledge yung duwaya niya. So lahat ng mga ari-arian, everything and everything, sa first wife lang. Eh, paano kung may anak? Kawawa. So it's impractical, at the same time, hindi siya ano, hindi siya advisable. Pero yun, putting it into context sa Spanish, maraming mga kultura na sa mind nila, they try to rectify in order to build a better version 'no, ng society na kinabibilangan nila. Tama nga yun, ang ganda, ang ganda ng mga ano, exposition ni Jansen, eh. Kaya nga hindi pinuwag ng Spain, eh, yung existing governments, but rather "O sige, kayo na focal person dito, So kapag may ano dito, 'pag may business kami dito, sa inyo na kami makikipag-usap." So, ah, hindi naging mahirap yung conquest, at the same time hindi naging mahirap yung ano, yung pag-build ng ano, well, to close my inputs, eh, it's not really about Spanish appreciation episode. But rather, ang hamon na gusto naming ano dito, especially if ikaw na nakikinig dito, you have strong opinions against what we are saying, is to go back to history and refute us if needed. If you find the need to do so 'no, yun ang kinaiinggitan ko, sa mga professor ko na ang professor ko kasi Espanyol, sa Claret. Kabisado nila ang history ng bansa nila at ang history ng Roman Empire. It's as if it's just in the back of their hand. They know it na parang they know their maps. Ang mga Westerns, especially the Spanish, na kinainggitan ko na ngayon, unti-unti ko rin gustong matutunan talaga. They know how to read maps, literal. Ngayon 'di ba naggo-Google Maps tayo tapos ilalagay mo yung direksyon. Ako bumilib ako dun sa isang matandang pari kasi kung saan siya pupunta, 'pag magmi-mission siya, aaralin niya yung mapa na pang-turista. Lalatag niyang gano'n. Tapos, "Eto puwede 'tong lakarin, eto ilog ito." Mga gano'n ba. Wala tayong ano, wala tayong gano'n, wala pa. Ang masasabi ko wala pa. Siguro meron tayong gano'n dati pero ngayon nawala. Pero, eh, it's high time na i-revive yun, yung appreciation sa history, o appreciation sa map reading. Kasi kapagka halimbawa ako, the way nakikita niyo kanina, 'pag nagkukuwento ako, 'pag sinasabi ko yung Panay, I'm imagining it like as in the map, yung geographical positioning niya, tapos yung Negros Island, tas yung Cebu, Bohol, everything, 'di ba? Mindoro, Luzon. Kailangan natin mga kapatid, mga kaibigan, kasi kung tayo talaga yung younger sa atin ang pag-asa ng bayan, it's one way to really start greater appreciation sa history. Ang rant ko diyan,
just to close. Ang problema ko diyan, binabawasan na nga, eh, halos ewan ko, dati major subject ang Araling Panlipunan tapos nung time namin nila Lennon, nilagay siya sa Makabayan subjects, eh. So yung Makabayan marami ng subject components yun, ta's i-a-average na lang yun. Dati major yun, eh. So nakaka-affect siya sa general average mo. Napunta siya sa Makabayan, puwede na maging bobo. Kasi 'pag bomblocks ka sa Araling Panlipunan kung magaling ka naman magluto o magtahi sa home economics, pipisuhin mo yung ano, eh, pipisuhin mo yung Makabayan subject mo, eh. 'Di wala rin. Eh, ngayon balik natin dun, sa tingin ko lang. And all the rest yun. Thank you, Sen, napakapaganda nun na-lead mo rin, na-challenge mo rin ako mag-isip-isip din kasi tama nga naman 'no, either we glorify so much, we exaggerate yung glorification ng isang component or we vilify too much. Talagang hindi ang aking bottom line talaga to end my sharing, wala tayong ano, wala tayong accountability, wala tayong buy-in sa ano, sa mga pinagagawa natin. Wala tayong tinataya, kaya wala tayong tinatalo, wala tayong nilulugi, kasi wala tayong tinataya when it comes to our identity. Kasi kapagka Pilipino ta's nagkapitpitan ng bayag, ang sasabihin natin, "Di ako Pilipino, Bicolano ako. Di ako Pilipino, Bisaya ako, Ilocano ako, Tagalog ako." Wala tayong accountability own to own our history, to own our mistakes, to own our glories. Wala. Kung magiging Pilipino tayo kapag somebody else, pinaghirapan niya yung buhay niya, manalo siya ng boxing, manalo siya ng beauty pageant, di tayo maging Pilipino sa accomplishment ng iba. Pero sa sarili natin, ano tayo tingin ko yun. Sa education, pagdasal natin si Janset 'pag maging teacher siya ng history, sa mga high school ba tuturuan mo pre? Eh, Opo, high school, high sana school. sana naman, mga estudyante mo ma-inspire mo, paturo ka kay Doc Lu kung paano yung, approaches sa education ng mga adolescents. Para lang din hindi magmukhang ano 'to, kasi hindi naman talaga 'to Spanish colonization appreciation, episode. It's actually ano, we are trying to trace back yung ating Filipino identity. So umpisa natin sa nagsimula yung ano, yung pagiging Filipino. So we have seen yung Spanish colonization kaya mas maraming time yung ating dinedicate kasi nga 300 years, 'di ba? Katulad nga nung ano, may isang libro dati, hindi never ko yun nabili pero may I think sa Bibal yun, eh. Ang title nung libro ay "We Are More Spanish Than We Think", 'no. So, hindi lang sa apelyido, hindi lang sa kasi pangalan hindi na, eh. Mga pangalan natin mga English na, eh. Alam mo Jansen, Russell, Luke. Si Luke lang ang ano, ang Roman kasi Giuseppe, Pepe talaga dapat itawag natin kay Luke. Kasi gano'n ang ano, eh, ang nickname ng mga ano, eh, Giuseppe sa Italia, eh. Pepe Luke, okey? So, English na tayo pero yung hindi lang siya apelyido, hindi lang siya sa religion 'no, something beyond 'no, na sa kultura natin na we are very ano, um, part ng ating ano, ng ating identity yung ating Spanish heritage. But also katulad nung sa intro natin kanina, hindi lang siya Spanish heritage. Kasi kung Spanish heritage lang siya, eh, dapat hindi na tayo ano, hindi na tayo bumalik sa Espanya kasi Espanyol lang tayo, eh. Pero we are also American in a way. 40 something years, 50 years, I think less than 50 years na nandito yung mga Amerikano. But during that time, they also, gave us something 'no, yung idea natin ng democracy na imperfect, though imperfect it is, pero in a way minana natin sa kanila kasi nga ang idea ng democracy, yung unang republika, ang idea na yun nila Aguinaldo ay hindi yung American model. Ang modelo nila ay Cuba and French Republic kaya nun sa Baruswain naka-ano sila, eh, naka-wig sila, eh, tapos
may mga karwa-karwahe sila no'n, eh. Kasi nga kinukuha nila na idea French Republic na ano, eh, na democracy. Later on, dahil sa mga Amerikano, we have now the idea na American style, imperfect as it is, 'no? And of course, yung progress, yung idea ng progress, 'no, to go beyond, I think namana rin natin sa mga Amerikano, 'no? And of course, yung Asian na ating heritage din kasi we should not be ano, isa sa mga nakakalungkot na ano, na kalagayan 'pag pumunta ka ng ibang bansa, at least sa Europa, we are called Asians. Pero sa US halimbawa, hindi nila ma-realize. Actually, for the longest time, ngayon na lang tayo na-categorize sa census ng US as Asians. We were Latin Americans. Kasi nga mas close, totoo, mas close yung ating kultura. Pumunta ka ng ibang bansa, tapos mag-isa ka, hindi ka magkaroon ng Filipino community. Pero meron ka kunwaring classmate na Chinese, classmate na Thai, tapos meron kang classmate na Mexican, Argentinian. Mas magiging ka-close mo yung mga Latin Americans. Kasi very ano, very close yung ating kultura, hindi lang yung mga pangalan natin, yung experiences natin halimbawa, 'no, very close. Pero at the same time, gano'n din tayo sa mga ano, sa mga Asians. Marami rin tayong ano, namana 'no, ng mga tradisyong Asiatiko kumbaga. So yun yung bumubuo sa atin, eh, 'no? And just ano, last lang, going back again, so digress 'no, dun sa ano, sa Spanish, colonization era. The curious thing actually, sa 333 years ng Espanya sa Pilipinas, meron tayong mga idea, may mga abuses, yan nagkaroon ng mga abuses yan, may mga racism. Yeah, in a way, 'no, pero katulad nga sabi ni Russell, ni Johnson kanina, hindi siya katulad kung racism yun ng ano, ng British colonization. Actually, yung racism na yung idea na yung mga Pilipino ay unggoy, yun ay inimbento ng mga Amerikano. American ano na yun, American colonization era na yun, 'no? Yung what I'm saying is that nung panahon ng mga Espanyol, never na dumating sila actually ng more than 5,000 na Spanish sa Philippine Islands, eh. At karamihan sa kanila nandun sila sa Manila. Ang nagtaguyod ng mga probinsya, nagtaguyod ng kultura, ng ekonomiya, mga praile, mga missionaries. And bakit hindi tayo nag-e-Espanyol? Bakit alam pa rin natin nagtatagalog tayo ngayon? Dahil sa mga praile. Mga missionaries unang gumawa ng mga ano, eh, ng mga unang mga dictionaries, eh. Sila nag-aral ng scientifically ng ating ano, ng ating language. Kasi nakita nila yung nangyari sa Amerika, eh. So, sabi nila, "Teka, ayusin natin yung ano, yung ating, evangelization sa ano, sa Pilipinas," 'no. So, wala lang, ano lang, curious fact lang 'yan, 'no. So, yun lang, anyway. Hindi rin natin maipagkakaila siyempre na yung mga Espanyol is may nagawa ring masama, 'di ba? Hindi natin maipagkakaila yun. Naalala ko nga yung nakaraan lang is yung hari ng Espanya is humingi ng tawad or inamin yung kanilang mga atrocities sa kanilang mga kolonya. At sinabi din niya na parang kinakahiya nila yun na naging parte yun ng kanilang kasaysayan. Hindi talaga natin maipagkakaila na yung mga pag-abuso pa rin nung time na yun is meron pa din. Meron at meron pa din. Lagi natin tandaan na kahit may mga times talaga na yes, may mabuti, pero there are times din na may masama. At isa na yun dun. Yes, may naambag sa atin ng mga Espanyol sa ating kultura, kasaysayan, pero hindi rin natin maipagkakaila na meron din silang mga nagawang masama. Especially sa mga praile, 'di ba, pino-point ni Jose Rizal sa kanyang mga gawa at yun yung nakakalungkot din isipin yun. Well, there are times na mabuti, there are times talaga na may masama. 'Wag nating kakalimutan na dapat balansehin natin lagi. 'Wag lang ano, 'wag lang babase sa isang side.
Kaya ayun, kaya nagtaas din ako ng kamay kasi siyempre parang hindi ata baka biglang na ano, naging Spanish appreciation nga 'di ba, sa colony. Pero ayun, tandaan natin na yes, may nagawa silang mabuti, pero at i-appreciate natin yung nagawa nilang mabuti, pero somehow may nagawa rin silang masama at dapat din nating somehow i-condemn yun, 'di ba? Kasi hindi yun mabuti. Kaya nakakalungkot isipin siyempre, dahil siyempre at the same time nakaranas pa rin tayo ng abuso, 'di ba? May mga atrocities talaga silang nagawa. Example nun is yung polo is serbisyo, 'di ba? Na forced labor yon, sabay walang bayad, 'di ba? Kaya yun, sana mas lalo nating pag-aralan din yung kasaysayan natin. So, pwede i-condemn talaga, tama, puwede natin silang i-condemn. I-condemn natin yung mga nagawang masama, pero 'wag natin ika-cancel, 'di ba? Sabay at the same time, i-appreciate din natin yung mga nagawa nilang mabuti, pero it's not an excuse para hindi natin i-condemn yung mga nagawa nilang masama or mali, yung mga abuse na nagawa nila sa ating mga kababayan noong panahon na yun, 'no? Ayun lang. Mamaya magbibigay na ako ng ng final say yun. Baka may iba pa po kayong sabihin. Alam mo final blessing, eh. 'Di pero ano lang siguro, going back 'no, so we have been talking about our, in a way it might seem colonial heritage 'no, kasi pag-usapan natin especially for the bigger part of this episode yung Spanish heritage natin. But I insist nga na tingnan din natin meron din tayong American heritage, meron din tayong, Asian heritage 'no. Asian kasi mas malaki hindi lang siya Japanese, eh. What I am saying is that itong episode talaga natin ang ating goal dito ay African Italian, si ano yun, si Lucas Pepe, 'no. So, kung siguro yung mga nakikinig ngayon or yung mga nanonood sa YouTube o kaya sa Spotify, sabi mo, "Bakit pala sila banggit na banggit kay Luke, eh, hindi naman namin nakikita." Siya po kasi ngayon ang aming ano, producer kaya nasa chat lang siya, wala siya sa ano, hindi siya nasa recording 'no. Pero anyways, so yan yung ating ano, ating producer and head researcher na si Pepe, Pepe Bropar 'no. Ipa-recommend daw yung favorite movie niya na ganito na ano yan Look, masarap sa umaga, gabi at hapon. Ay hindi, iba pala. Ano, ganito kami noon, paano kayo ngayon? Yan pala yung nire-recommend ni Pepe Bropar na ano, na movie na panoorin niyo raw. I think that's ano, pinapakita rin yung ano, yung, paano noon. Well, yun nga yung title, eh. Anyways, so what I'm saying is that itong goal talaga nitong ating episode 'no, as we are preparing dun sa June 12 no, ating Independence Day, is to search for the Filipino identity. Oh, kaya natin tiningnan, teka, saan nagsimula? So ano 'tong mga heritage natin? Spanish heritage ang pinakamalaki, 333 years, eh. And then later on, we have we also have American heritage. O kung gusto ninyong dagdagan dun. Meron tayong Asian heritage, of course na kadalasan nalilimutan natin 'no, na naiiwan na lang tayo. Well, in a way, thankful ako na ngayon, eh, mayroon na tayong appreciation din dun sa ating, Asian, culture. Although superficial pa rin kasi nandun pa rin tayo sa pag-appreciate lang ng K-pop o kaya ng, pag-appreciate ng, well, bihira yung J-pop, ng anime halimbawa 'no, o ng mga Thai na commercials 'no. Kasi baka may iba pa yung mga Thai na gusto. So, in a way, I'm ano, happy o yung mga ano, yung mga Chinese drama na laging nag-aano, nag-a-appear sa social media tapos nakaka-addict. In a way, ano, natutuwa ako kasi in fairness medyo ano na tayo, yeah, we are also Asians. Kasi tatandaan yung mga bata tayo, wala tayong gano'ng ano, at least yung mga bata kami nila Russell, nila Luke, wala tayong gano'n masyadong, consciousness 'no, na tayo ay
Asians in that way kasi hindi tayo kumakain ng may chopsticks, eh, 'di ba? O ngayon, yung mga addict na sa ramen katulad ni Russell, tapos laging naka-hotpot, oh, 'di ba? Talo pa ang mga ano, mga Chinese sa Binondo, 'di ba? So, yun lang siguro, if we really want, 'no, to see who is the Filipino, we cannot make or invent a pure Filipino, 'no, yung pure, yung walang ano, walang impluwensiya galing sa ibang bansa, galing sa ibang lahi, 'no. Kasi yung lahi nga lang na Pilipino, walang lahing Pilipino. Kasi ang ethnicity natin, the majority of us, ang ethnicity natin Malay, Malaysian, 'no. Pero we cannot ano, tanong ka ng pangkaraniwang Pilipino, we cannot say na, "Ah, oo, I feel ano, at home sa ano, sa mga Malaysians," 'no. Except kung siguro tumira ka doon. Pero our culture, very Spanish, very Latin American, 'no. Our, political ideas, economic ideas, very North American. And then of course, our way of life, our philosophy of life is very Asian. So lahat 'yun, nagko-confluence 'yun para sa pag-create ng Filipino identity, 'no. So ano 'yan, akala ko si Lukton nagsabing blurred Japanese, ay hindi ko alam. May maganda yung sinasabi dito ni ano, ni Russell yung sa abstraction. So, anyways yun lang yung ano, sige Sel, i-ano mo yung abstraction na ano, organic encounter ba yan? Hindi, ano lang yun, well, sabi ko nag-last na ako kanina, eh. Ah, kung idadissect mo ang pagkatao, ang kaluluwa ng isang Pilipino, you will not find anything because it does not exist. Walang Pilipino, walang Pilipino, it's not an organic thing, hindi siya organically grown, it's man-made, is is something that you make. So, while ang rant ko kanina ay wala tayong sense ng ownership, wala tayong sense of accountability, it's also our strength too. It's also our greatest strength, also our greatest hope, kasi we can always reinvent the Philippines. For quite some time, the Filipino, sabi nga nila, Indio, Mangmang, Amag, and all the derogatory descriptions ng Pilipino. Then one day we woke up, ang Pilipino ay masipag, ang Pilipino ay magalang, ang Pilipino ay hospitable. Look at the foreign nationals na gustong magpa-naturalize Filipino. They look at being Filipinos in a very different lens. The hospitality, the resilience. It's because there is no such thing as a Philippine. It's something that you invent. You can reinvent whatever you want. And that's our hope, to fashion, forge a better Filipino for the future generations. Um, but sometimes mahirap, nanakaw, tamadlay na makikita mo Filipinos, kumakain sila ng industriya, dino-dominate nila ang industries, dino-dominate nila ang regions. And it's me. That's our hope for our Filipino identity. While it is my rant, it's also my greatest hope. So yun nga, ano siya, man-made siya, yan ba sinabi ko dito. Yung concept ng Filipino ay abstract, di siya, unlike Espanyol, Espanya, meron kang roots, meron kang tititigang centuries or millennia of history, of art, of architecture, no? While we lament such things na we never had the Filipino architecture, mga nomads yung mga ninuno natin. Kasi we are thinking na parang ina-apply natin yung ibang bansa to us, eh, na parang akala natin isang united country din tayo, hindi, eh. Pagkakagalit tayo, wala tayong pakialam sa isa't isa, ang interest lang natin ay trade, eh, kalakalan lang. Pero we don't want to to be in somebody else's business dati.
So it's, ah, yun yung ano, gusto ko i-correct na rin pala yun dito sa tamang usapan. While it is a global project, yung pagkabuo ng Pilipinas ay global project, project ng ibang tao o ibang lahi. Ang pagbuo ng Pilipino ay project ng pang-individual. We define the Filipino by living our lives. So if we live it with integrity, we don't need to look at the Japanese for their professionalism, for their courtesy, for their discipline. No, we can reinvent the Philippine as a disciplined kind of person because we choose it. And that is a dream. That is the Filipino dream. Unlike others, yun ang instead of looking at it only as a weakness na wala tayong established history, wala tayong established heritage. It's also our strength. Dahil wala tayong gano'n, we can always reinvent. We can always build stronger and better. Matuto sa past. Laging iko-connect yun. Yun ang aking, closing insights. Para hindi naman puro pagwawala lang yung ginagawa ko sa mga episodes na nagdadaan. Sige, Sen, ikaw, any closing tapos wrap up natin sa episode. So yun, nais ko sabihin sana na salamat siyempre sa pag-i-invite 'no. Sana ma-invite din sa Japanese. Ganda rin kasi topic yun, 3 taong walang Diyos daw. Magandang topic nga yun yung World War II na pero maganda World yun War II. mini-series. Sakto Oo, kakatapos sabihan lang ng niyo, araw ng i-comment kagitingan. ninyo diyan kung gusto niyo mag-mini-series tayong World War II. Ayun. Mag-ano So tayo ayun. ng oro, plata, mata. So ang nais ko sabihin sana is sa mga nakikinig 'no, let's learn to appreciate history siyempre. Ayun talaga. Ayun yung talagang ano namin, yung sigaw namin mga history teacher 'no, mga social studies teacher, na let's appreciate Philippine history, let's appreciate our own identity and history, 'di ba? Kasi una sa lahat 'no, yung kasaysayan kasi yun yung sinasabi niyang kaluluwa ng ating lipunan. Kung walang kasaysayan, wala tayong kaluluwa. Walang kaluluwa yung ating lipunan. Kung walang kaluluwa ang ating lipunan, saan tayo nanggaling, 'di ba? Kung hindi nangyari yung mga nangyari noon, hindi tayo magiging isang bansa, 'di ba? Kung hindi nangyari yung mga nangyari noon, kung hindi tayo tinuruan ng mga nangyari noon, hindi tayo magiging ganito ngayon. Sana yung mga pangyayari noon na somehow madilim na parte rin ng ating kasaysayan is magturo sa atin para hindi mangyari ulit yun. Yun naman talaga ang kahalagahan ng kasaysayan, 'di ba? Kailangan dapat is yung mga nangyari noon is maging isang aral sa ating lahat para hindi na siya maulit pa ngayon. Kaya sana i-appreciate natin yung kasaysayan, aralin natin yung kasaysayan, mahalin natin yung kasaysayan, 'di ba? Ayun yung nakakalungkot kasi sa panahon ngayon na mga kabataan ngayon nakakalimutan nila yung kasaysayan, eh. Naalala ko yung sinabi kanina ni Kuya Russell ata yun. Sinabi niya na yung history paunti-unti nilang binabawasan, tinatapyasan nila ng tinatapyasan, yung pagtuturo, which is totoo at hindi na nakakalungkot na hinaharap namin mga social studies teacher, 'di ba? Nakakalungkot lang kasi marami pa sana tayong maaaring sabihin sa mga bata. Marami pa sana silang maaaring matutunan, 'di ba? Dun pa lang, marami silang maaaring matutunan sa ating pagtuturo ng kasaysayan kaso ang nangyayari tinatapyasan ng tinatapyasan. Parang paunti-unti tayong pinapatay yung kaluluwa at yun yung nakakalungkot. Sana kung may nakikinig man na ano, na ng DepEd or what, 'di ba? Sana ma-realize nila yung kahalagahan ng kasaysayan. Kasi yung AP, sabihin ko sa inyo, yung AP po kasi, yan po kasi yung nag-aano sa'tin ng civic engagement. Yan kasi yung nagmumulat sa'tin sa, ah, mga nangyayari sa ating lipunan at nagmumulat sa atin sa responsibilidad natin bilang isang mamamayan. Kaya yun yung trabaho namin mga AP teachers, 'di ba? Kailangan dapat namin mulatin ang mga bata. Mulatin sa pagmamahal sa bansa, pagmamahal sa ating kultura at ating tradisyon at heritage. At sana kung may mga nakikinig mang mga bata or may mga
tagapakinig tayo na sama mo parang ayaw ng history, nakakatamad daw, eh, nakakaantok, alam mo yun? Mga dates na yan kakabisado ng mga dates, ganyan, 'di ba? Pero yung mga dates na yun na nakakabisado natin, lahat yun may halaga, lahat yun may impact. Kung hindi nangyari yan nung araw na yun, hindi baka maaaring hindi ka mabuo, 'di ba? Maaaring wala ka kung hindi nangyari yan noon. Kaya yun lang, yun ang nais kong sabihin sa mga kabataan ngayon. Learn to appreciate history because history is the soul of the society. Ayun yung yun yung lagi nating tatandaan. Kanina pa lang yung nasabi ko kung sino yung ano, yung nagpangalan ng Pilipinas. Si ano pala yun, yun na sana sino nga yung sino nga ulit 'to, si Roy ano, wait lang, Villalobos. Villalobos ata yun, wait lang. Ruy Lopez de Villalobos. Mm, Mhm. yun yun. Pamangkin Sabay ni kong Legazpi yun, mm, Lopez tatandaan mo Lopez lang din. baka kasi mamaya 'di ba Oo, baka sabihin ma-point nagfe-fake out. news tayo dito sa tamang usapan. Oo. Mahirap ma-bash, history pa naman 'yan. Si Roy ano, Loret de Villalobos yun, sabay 48 ito rin, 48 years tayong sinakop ng mga, Amerikano. Ayun, almost 50 years din. So lagi natin tatandaan yun. Mahirap na, ayoko pa naman mag-spread ng fake news, 'di ba? Ayun, tapos na po. Mahirap Tapos na. baka sabihin maging historical revisionism, ang hirap naman 'yan. Kaaway Hindi, pa naman pero namin 'yan. thank you Jansen sa pagpapaunlak, sa pagsa-suggest ng topic 'no. Salamat Sana din po. ma-invite ka namin ulit next time. Parang maganda magkaroon tayo ng ano, episode naman about sa ano, yung saysay ba ng kasaysayan 'no. Kasi tama, Mm, kahit yung mga bata kami ni Russell may ganyang ano, eh, yung mga nakikinig sa'tin ngayon mga ano, you will notice and you know na lalo na kung kilala niyo kami personally, na we are very ano, interested sa history 'no. Sa history na ganito na usapan. Kasi ang problema minsan 'pag nasa school setting, iba yung ano sa'tin, eh, yung dating sa'tin ng history parang magkabisado ka lang ng ano, eh, ng mga dates, oo, eh, yun yung kaya siya nakakalungkot. nagiging boring, 'no? Pero tama, tama yung inaano ni Russell, that's the soul of our nation, 'no, yung ating kasaysayan. Si Tingnan niyo yung Jansen ibang mga nagsabi nun. si Johnson nga, oo. Ibang mga bansa napakaano nila sa history nila, 'di ba? Remember nung inatake ng Russia yung Ukraine, ang justification nila yung historical nilang claim dun sa Mm, ano, sa Ukraine na historical hindi natin claim, naiintindihan bakit nila yun ano, kasi thousands of years na yun, eh. Pero yun nga po. yeah, yung history 'no, na beyond the ideologies, yung mga herstory na yan, ng mga kagaguhan na yan ng mga OSB. Hindi, tsaka kapag tinawid So na natin, 'pag na-cross na natin yung pader ng pagkakabisado ng petsa, siya na yun, isang malaking barrier yan, eh, na nagse-separate sa'tin sa appreciation. 'Pag na-scale na natin yan at natibag natin o natawid natin yan, we'll find it na history is more than the dates and the names of the people, but rather our own connection with them. Ang pinagkaiba lang nung bata-bata kami, ang tinuro ni Luke kasi sa'kin mag-delete ng history. Eh, ako kasi sa history kaso si Luke yan nagturo niyan na, "Hindi, control H yan tapos i-clear all mo from the beginning of time." Anyways, sige non baka may sasabihin ka pa? wala na, ano lang, yun lang Okey yung lang, okey closing lang. natin as Tatawa lang. Sige, usual. sige. Oo, sige, Jansen, sige. invite ka rin namin pala if you want after mo mag-defend ng thesis. Gusto mong magsulat kasi minsan ano, may gusto ka pang mas sabihin, gusto mong magsulat na ano, meron tayong Oh, ano, website. Oo, yung mga tamang term usapan paper pag mo, baka gusto mong mag-ano, i-upload oo, mo. bigay mo sa'kin, i-publish natin dun sa Mga website na term sa blog. paper mo, sulat natin mga essay mo. Sige go lang, Hopefully oo. Kailangan natin hopefully ng yung ano 'to. ano, Huwag yung mo isipin yung grammar, hindi yan about grammar but the idea. Basta naiintindihan at may mensahe yan. Kahit Ano lang Tagalog 'to, yan. si Lebron nalimutan ko rin last week na sabihan na ano, na Yeah, kung yeah. gusto niya rin magsulat. Kung gusto niya magsulat, pasa niyo lang sa'kin tapos ipa-publish natin doon. Para may laman naman yung vlog natin. So Oh, yung yun, vlog thank you ulit natin na Vincent. Sana sana naman ma-invite 'no, ka yung namin World War ulit. II naman.
World War mga II na report, topic. yeah. Sana Sige, ma-invite ka sige, namin ulit para dito sa usapang ano, yung saysay ng kasaysayan. So we will continue our quest for the Filipino identity. Itong mga episodes natin during this month, kung napansin niyo, nagsimula tayo na ng Heritage of Smallness last week, no? Nagkaroon tayo ng mini series ng First Circumnavigation of the World. And today, yung ating historical heritage na matatawag, no? And during this month, when we plan na magkaroon ng ano, yung mga topics natin ay may Filipino flavor kumbaga, no? So, pilosopiyang Pilipino, psikolohiyang Pilipino, and we will see, no, ano pang mga puwede nating mga pelikula. Ito ang suggestion ng ating producer of this episode na si Doc Luke na pelikulang Pilipino. So, hanap tayo ng ano, ng makakausap. Anyways, yun lang, and kung nandito pa kayo, maraming salamat sa pagsama sa usapang ito. Kung meron kayong mga comments, violent reactions, may gusto kayong i-correct kasi stock knowledge lang kami at nagkamali kami, na buti nga na ano agad ni Jansen, na-correct niya agad yung kanya, 'di ba? Brother, mali yang ano, mga praile, mga monkey sila, hindi sila praile, mga gano'n halimbawa. Comment niyo diyan sa ano, sa Spotify o kaya diyan sa social media, 'no? O sa YouTube, kung sa YouTube kayo nanonood nito, 'no? So, maraming salamat. Email us, our email, tamangusapanpodcast@gmail.com. Please rate us, please subscribe, please share this episode to anyone who would be interested dito sa ating usapang Filipino heritage, 'no? So, yun lang muna, and let's see each other again. Ito po muli si Lennon. At ito naman po si Russell. Ito naman po si Jansen. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama.